Ang mga pintuan ng templo. Isipin natin ang mga pintuan ng templo. Makikita mo, natutunan na natin. Ngayon ay ibang direksyon na ito. Ito ang silangan, ito ang hilaga, at ito naman ang timog. May mga pintuang ito, isa, dalawa, tatlo, papuntang panlabas na patio. At may tatlo pa rito. Pumasok kayo sa pinakaloob na patio at pagkatapos ay makikita natin ang pasukan patungo sa santuario. Ezekiel Kabanata 4 po, mga talata 6 hanggang 27. Pagkatapos, pumunta siya sa tarangkahan na nakaharap sa silangan, umakyat sa mga baitang nito at sinukat ang pasukan ng tarangkahan. Isang pamalo ang lapad at ang kabilang pintuan ay isang pamalo ang lapad. Ang silid ng bantay ay isang tambo ang haba at isang tambo ang lapad. At may 5 siko ang pagitan ng mga silid ng bantay at ng pasukan ng pintuang daan. Sa tabi ng beranda ng pintuan daan na nakaharap sa loob ay may isang tambo. Pagkatapos, sinukat niya ang beranda ng pintuang daan, isang tambo ang lapad na nakaharap sa loob. Ngayon, naintindihan mo ba ang sinabi mong isang pamalo? Isang tungkod na may 6 na siko ang haba. Kailangan mo mag-isip, 7 normal na kubito yun. Sinukat niya ang beranda ng pintuang daan, 8 siko, at ang mga haligi sa gilid nito, 2 siko, at ang beranda ng pintuang daan ay nakaharap sa loob. Ang mga silid ng bantay sa pintuan daan sa silangan ay may 3 silid sa bawat panig. Pareho ang sukat nilang tatlo. Ang mga haligi sa gilid ay may parehong sukat din sa bawat panig. Ilan sa inyo ang nalilito? May ibig sabihin ba kung ipagpapatuloy ko pa ang pagbabasa? Kaya iyan ang description. Narito na. Ito ay isang gate. Isang halimbawa lang ang kinukuha ko. Pintuan ng panlabas na patio. Ang buong bagay na ito ay tinatawag na gate. Hindi lang dito. Ang gate ay may iba't ibang bahagi. Dito mismo ang bungad ng gate. Kaya papasok ka rito at ito ang 7 hakbang. Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hakbang. At ang unang lugar na iyong papasukan ay ang bungad ng gate. At pagkatapos, nakikita mo? Mga kompartamento nito, ang mga lugar na ito ay tinatawag na mga silid ng bantay. Sa pagitan ng mga silid ng bantay ay may 5 siko. At ang silid bantayang ito, ang lapad ng silid bantayang ito ay isang tambo na 6 na siko. At pagkatapos ay papasok, mayroon kang mga silid bantayan sa magkabilang panig. At saka may mga bintana sa mga silid ng bantay. Pag-uusapan natin yan mabaya. At pagkatapos ay may pintuang daan sa tabi ng beranda ng pintuang daan na nakaharap sa loob. Kaya ito, pasilyo ng gate, pasensya na, pintuan ng gate malapit sa beranda na nakaharap papasok. Kaya ito, ang beranda ng gate. Itong beranda ng gate. Kaya mayroon kang hagdan, mayroon kang bungad ng gate, at mayroon kang mga silid ng bantay. Okay? Ang mga pader sa pagitan ng mga silid ng bantay at pagkatapos ay dadaan ka sa mga silid ng bantay, makikita mo ang bungad ng tarangkahan sa tabi ng beranda ng tarangkahan na nakaharap sa loob. At saka, naroon ng beranda ng gate. At saka naman, ito ang mga haligi sa gilid. At ang beranda ng pintuang daan ay nakaharap sa loob. Sige, ganyan po talaga ang hitsura ng gate na iyon. Ang pintuang daan na nabasa natin sa binasang sipi sa araw na ito na ating pansamantalang nilaktawan ay ang mga pintuang nagbibigay ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Ang dahilan kung bakit. Ang pagpasok mo sa templong ito ay dahil sa dulo ng paglalakbay na ito, gusto mong marating ang puno ng buhay, ang presensya ng Diyos. Kaya ang gate, kailangan mong dumaan sa mga gate na ito. Ang makarating sa puno ng buhay ang pangunahing hangarin ng tao.
Ano ang kahalagahan ng mga pintuang ito? Pag-isipan natin ang turo ng Biblia tungkol sa mga pintuang daan at kung paano tayo makakapasok sa templo ni Ezekiel at sa bagong Jerusalem gamit ang mga ito. Ang pintuan ay sumisimbolo sa nilalaman nito. Ang pinto ay kumakatawan sa lahat ng bagay na nasa loob nila. Sa pinto ko, nakasulat, Pastor Ruth, silid ng pastor o opisina ng pastor. Hindi ibig sabihin na ang pintong iyon ay opisina ng pastor. Anong nasa loob? Ang pinto ay kumakatawan sa kung ano ang nasa loob. Awit 87, talata 2. Iniibig ng Panginoon ang mga pinto ang bayan ng Siyon. Ang Diyos ba ay isang kolektor ng mga pinto? Gustong gusto niya ang mga bit? Hindi naman ibig sabihin yun, di ba? Mahal ng Panginoon ang mga pintuan ng Siyon nang higit sa lahat ng tahanan ni Yakob. Sinasabi sa Isayas 3:26, 14:31 at Jeremias 14:2 na ang mga pintuan ay magtataghoy at magluluksa. Kapag sila'y nagkasala, ang mga pintuang bayan ay magluluksa at magluluksa. Ano yan? Binibigyang katauhan ang mga gate na kumakatawan sa mga naninirahan doon. Kapag sinalakay at winasak ang lungsod, tataghoy ang mga pintuan. Kinakatawan nito ang lahat ng tao sa lungsod. Genesis 22, versikulo 17, pagpapalain kita ng sagana at pararamihin ko ang iyong lahi gaya ng mga bituin sa langit. Ito ang pagpapala ng Diyos kay Abraham na basa natin kanina. At gaya ng buhangin na nasa baybayin ng dagat, at ang iyong binhi ay magsisisakop sa mga pintuang bayan ng kanilang mga kaaway. Kaya ang mga inapo ni Abraham ay magiging mga magnanakaw sa pinto. Pupunta ka sa mga kalaban at nakawin ng mga gate. Ang iyong mga inapo ay magtataglay ng mga pintuang bayan ng mga kaaway. Meron silang isang buong silid na puno ng mga tarangkahan ng mga kalaban. Hindi naman ibig sabihin yon, di ba? Sa mga pintuan, ibig sabihin, ang kanyang lahi ay sasakop sa mga kaaway. Binasbasan nila si Rebeka, kapatid namin, maging libo-libo ka nawa, at sakupin ng iyong lahi ang pintuang bayan ng kanilang mga kaaway. Kaya huwag maglibot at nakawin ang pinto ng inyong kaaway na sinasabing ito ang pagpapala ng Diyos sa atin. Exodo 12:7 at 22 at 23, ang dugo ng kordero ay inilagay sa mga poste at itaas ng pinto ng mga bahay. Ang dugo ng kordero ay dapat sanay ipahid sa mga taong naninirahan sa mga tahan na iyon. Ngunit ang pinto ang naging representasyon. Hindi ipinahid ang dugo sa mga tao, kundi naligtas din ang mga tao. Malakiyas 1:10. O sana'y may isa sa inyo na magsara ng mga pintuang daan upang huwag kayong makapagsindi ng apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Hindi ako nalulugod sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi rin ako tatanggap ng handog mula sa iyo. Kaya kapag sinabi niyang isara ninyo ang mga pintuan, ibig sabihin ay tumigil na kayo sa pagsamba, tumigil na kayo sa pagdungis sa aking santuaryo ng inyong pagsamba na kasentro sa tao. Mateo 7, versikulo 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan. Yan ay patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong nito. Binanggit din ni Jesus ang langit bilang isang makipot na pintuan. Pangalawa, ang mga pintuan at mga pintuan ay kumakatawan sa hangganan sa pagitan ng kasalukuyang mundo at ng makalangit na mundo. Medyo nakakuha kami ng ideya sa pamamagitan ng 7 at 8 hakbang mula sa natural patungo sa supernatural na mundo. Kinakatawan nila ang kaharian ng presensya ng Diyos. Tina, sa panig na ito ng gate laban sa loob ng gate ay may dalawang magkaibang mundo. Kaya ito ay isang daanan upang makapasok sa ibang mundo. Isaiah 38, versikulo 10, aking sinabi, sa kalagitnaan ng aking buhay, ako'y papasok sa pintuan ng Sheol. Mawawalan na ako ng natitirang mga taon ko. Job 38, versikulo 17, na ipahayag na ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan?
O nakita mo na ba ang mga pintuan ng malalim na kadiliman? Ang mga pintuang ito ay kumakatawan sa kamatayan. Sa Biblia, makikita natin na ang pintuan ng templo ng Diyos ay isang lugar ng kaluwalhatian. Mahalagang tandaan na ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumating sa pintuan ng templo ni Ezekiel. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis mula sa pintuan at bumalik. Papasok sa pintuan ng templo ni Ezekiel ang pintuang daan ng templo. Kung gayon ang kaluwalhatian ng Diyos, ito ay ang Ezekiel Siyam, versikulo 3, ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Umakyat mula sa kerubin na kinaroroonan nito patungo sa pintuan ng templo at tinawag niya ang lalaking nakadamit ng lino. May siyang may hawak ng lalagayan ng sulat. Ezekiel 10:18. Luwalhati ng Panginoon ay umalis sa templo at tumigil sa kerubin. Pangatlo, ang nakatutubos na makasaysayang kahalagahan ng mga pintuang daan na kumakatawan sa karapatan sa puno ng buhay. Si Hesus Kristo ay isang pintuan at bungad ng langit. 1:1, versikulo 14. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sabugtumong ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Tandaan mo, tinanong kita, alam mo ba kung nasaan ang langit? Hindi namin alam. Ngunit kung mahahanap mo ang pintuan, ang pasilyo na patungo sa langit, matatagpuan natin ang langit. Nabasa o napanood mo na ba ang pelikulang The Lion, Witch, and the Wardrobe ni C.S. Lewis? Isa yan sa mga paborito ko. Ang aparador na yon ang gate. Kailangan ko mag-post dito. Ang paaralan ko, ang undergraduate ko, ay may ganyang kasuutan. CS, ang aparador ni Luis. Nasubukan ko na bang pumasok? Napakaliit nito. Anyway, tapos na ako sa pag-post ko. Sa nobelang isinalaysay na iyon, sa aparador na kinakatawan sa labas, ito'y nagmumukhang isang lumang aparador lamang at tila walang anumang halaga. Pero kapag nakapasok ka na, bumukas ang bagong mundo, di ba? Gayon din, si Jesus ay naparito sa atin at naging pintuan para sa atin papasok sa kanyang kaharian. Isa yun sa mga dahilan kung bakit siya bumaba. Dahil kung wala siya, hindi natin kailanman mahahanap ang pasukan sa kaharian ng langit, di ba? Kaya't ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumating sa pintuan ng templo ni Ezekiel. Pero dito, ang kaluwalhati ng Diyos, si Jesus ay ang kaluwalhati ng Diyos, tama ba? Dumating at nanahan kay Jesus. Ang salitang nagkatawang tao, kaya ang pisikal na katawan ni Jesus ay tumutupad sa papel ng pintuan. Dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang sinuman ang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Siya ang gate. 1, 10, 7. Tandaan ninyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Dapat pumasok ang mga tupa sa pamamagitan ko. Dahil sa kanya, may daan tayo patungo sa Ama sa Espiritu. Mga taga-Epeso 3:12 na sa kanya'y mayroon tayong katapangan at pagtitiwala at may pagtitiwala sa pagpasok sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga Gawa 4:12. At walang kaligtasan sa kanino mang iba sapagkat walang ibang pangalan sa silom ng langit na ibinigay sa mga tao na siyang sukat naping ikaligtas. Amen. Si Jesus lamang ang taning pintuan papasok sa kaharian ng langit. Ang simbahan na binili ng Diyos gamit ang dugo ni Jesus ang siyang pintuan at bungad ng langit. Kailangan natin maunawaan ang ugnayang ito sa pagitan ni Jesus at ng simbahan. Si Jesus ay naging modelo para sa simbahan tulad ng panukat na pamalo para sa simbahan upang maging katulad niya. At kaya si Jesus ang pintuan at bungad ng langit para sa atin. At ngayon, kailangan nating sundan ang mga yapak ni Jesus. At ngayon, pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, binigyan niya tayo ng atas na gawin ang gawaing iyon. Kaya naman, ang simbahan ay kailangan maging pintuan at bungad ng langit. Dalangin ko na ang lahat ng inyong mga simbahan, ang aming mga simbahan, ay maging daan patungo sa kaharian ng langit para sa marami, napakaraming tao. At naniniwala ako na naghihintay ang Diyos na mas marami pang taong dumating. Kaya kailangan nating gawin ang ating trabaho sa paggawa niyan.
Maniwala tayo na ang ating simbahan ang pintuan ng langit. Genesis 28 talata 12. Ang hagdan na nakita ni Jacob na nagdurugtong sa langit at lupa, ang hagdan na iyon ay halos gumaganap bilang isang pintuang daan, tama ba? Noon ay nagising si Jacob sa pagkakatulog at nagsabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito at di ko anam." Natakot siya at sinabi, "Kay sagrado ng dakong ito." Ito ay walang iba kundi ang bahay ng Diyos, itong pintuan ng langit. Umatake si Jacob mula sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na si Esau, tama ba? At sa Luz, isang lugar na tinatawag na Luz, siya ay napagod at naglagay siya ng isang bato bilang unan. At siya ay nanaginip o pangitain ng langit. At siya ay konektado sa pamamagitan ng hagdan. Inakala niyang ang lugar na iyon ay isa lamang disyerto na tinatawag na Laz. At laking gulat niya nung makita at mapagtanto niyang iyon pala ang mga pintuan ng langit. Napagtanto niya na naroon ang Panginoon at kung nasaan siya. At ang Panginoon ay nariyan si Jehovah Shammah sa Ezekiel, tama ba? At isa ngang dakilang pagpapala na maaari rin nating matanggap sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kung nasaan ka, naroon ang Panginoon. Nangako ang Diyos kay Jacob, kahit tumatakas ka, saan ka man pumunta, sasamahan kita. Nandoon ako. Kaya naisip ni Jacob, ito ay mismong pintuan ng langit. Kung minsan, nabubuhay tayo ng may pananampalataya at pumupunta sa simbahan, paaralan o tahanan, di namamalayan kung saan tayo pumapasok. Mapagtanto sana natin na ito ay ang bahay ng Diyos, ang pintuan ng langit. Naway mapagtanto natin na ang paaralang ito ay ang pintuan ng langit. Pag uumi mo, manalangin ka, Diyos, naway ang tahanang ito ang maging pintuan ng langit kung saan ako makakapasok para makipagkita sa inyo. At kung saan ang ating mga simbahan ay maaaring maging mga pintuan ng langit upang ang mga tao ay makapasok at tunay na makatagpo ang Diyos. Gaano ba kaganda ang lugar na ito? Maari ba natin itong sabihin ng sabay-sabay? Gaano ba kaganda ang lugar na ito? Kinanta natin yung kantang yun kahapon sa dulo, di ba? Ang ganda naman ng lugar nito. Kinaumagahan, nagising si Jacob, kinuha ang batong ginamit niyang unan at itinayo bilang haligi. Sumamba siya sa Diyos at tinawag ang lugar na Bethel na nangangahulugan bahay ng Diyos. Sinabi niya sa Genesis Kapitulo 28, versikulo 22, ang batong ito na itinayo ko bilang haligi ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang ikasampung bahagi. Ito ang naging duyan o lugar ng kapanganakan ng pagsamba o simbahan ngayon. Naway magkaroon tayo ng taos-pusong pagtatapat tulad ni Jacob sa pamamagitan ng pagkikita at pagkikita sa mga pintuan ng langit. Ipinaliwanag pa ni Jesus kay Natanael ang pag-akyat at pagbaba ng mga anghel sa hagdan na ito ay naglalarawan ng pagdating ng anak ng tao sa laman. Ito ay nasa Juan 1, versikulo 51 at sinabi nga sa kanya, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, makikita mong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na manhik manaog sa anak ng tao." Sa halip na sa hagdan. Nakita ni Jacob ang hagdan, ang mga anghel na pataas at pababa. Muling ipinaliwanag ni Jesus ang parehong bagay. Alam ng lahat ng mga panahong iyon ang kanyang pinag-uusapan. Ang pangitain ni Jacob tungkol sa pagbukas ng langit at mga anghel na umaakyat at bumababa. At pinalitan niya ang hagdan ng anak ng tao. Siya ang espiritual na hagdan. Siya ang koneksyon. Siya ang mga pintuan ng langit para sa atin. Muli, si Jesus ang pintuan ng langit na ipinahayag ni Jacob. Kaya kung saan tayo kasama si Jesus, ay siyang pintuan ng langit. Kung saan nananahan ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng salita, ay naroon ang tunay na espiritual na pasukan patungo sa langit. Kung tayo ang magiging pintuan ng langit, ang ating gawain ay hayaan ng pinakamaraming tao na dumaan sa atin patungo sa kaharian ng langit. Awit 24, talatang 7 hanggang 9. Itaas ang inyong ulo, mga sinaunang pinto. Tinutukoy ba niya ang literal na mga pintuan? Hindi. Ang kanyang bayan ang tinutukoy niya. Apang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sinong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ay malakas at makapangyarihan sa labanan. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o mga pinto ang bayan at itaas ang mga yon o sinaunang pinto at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Amen.
1:10, versikulo 3, binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Pagbukas nito, naririnig ng mga tupa ang boses. Tinatawag niya ang mga tupa sa pangalan at inilalabas sila. Ano ang gawa ng bantay? Binubuksan niya ito para sa Panginoon. Naway maging mabubuting bantay pinto tayo para magsara kapag may masamang pumapasok upang magbukas, upang tanggapin ang bayan ng Diyos. Ahayag Kapitulo 22, versikulo 16. Ako si Jesus ay sinugo ang aking anghel upang magpatotoo nito sa mga iglesia. Ako ang ugat at inapo ni David, ang manining na tala sa umaga. Kinundina ni Jesus ang mga eskriba at pariseyo dahil sa pagiging masamang bantay pinto. Mateo 23, mga versikulo 13 hanggang 15, sa aba ng mga pariseyo. Sige. Mateo Kapitulo 23, versikulo 13 hanggang 15. Aba sa mga pariseyo, tatlong dahilan ng aba ng eskriba at pariseyo. Una, hawak ang pinto ng langit, ngunit sinara ito sa madla. At ito talaga ang buod ng siping iyan. Hindi sila pumasok mismo rito, kahit na sa pamamagitan lamang nito, kahit na nasa harap niya sila mismo. Kaya sinasabi ni Jesus, sa aba ng mga pariseyo, dahil kayo mismo ang hindi pumasok. At saka ikaw ang dahilan kung bakit may ibang tao. Hindi rin naman papasok. Hindi nila pinayagang makapasok ang mga papasok. Hindi ba't ginagawa natin ang parehong pagkakamali? Parehong pagkakamali ngayon bilang mga bantay pinto, bilang mga pastor, bilang mga pinuno ng simbahan. Kailangan nating maging maingat. Ang simbahan at tayo na nakatanggap ng dakilang utos ni Jesus ang siyang pintuan. At lahat ng miyembro ng simbahan ay mga bantay pinto. Sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo, wala akong dapat ipagmalaki sapagkat ako'y napilitan. Sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo, mga taga Roma 15, talata 16, upang maging ministro ni Kristo Jesus sa mga hentil na naglilingkod bilang pari ng mabuting balita ng Diyos, upang ang aking handog sa mga hentil ay maging katanggap-tanggap na pinapagiging banal ng Espiritu Santo. Iyan ang panalangin at pag-amin ni Apostol Pablo. Konklusyon, ang mga pintuan ng templo at ang bagong Jerusalem ang daan patungo sa puno ng buhay. Nagtanim ang Panginoon ng isang halamanan sa silangan at doon niya inilagay ang taong kanyang hinubog. Sa Genesis 28, talata 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halaman ng Eden upang ito'y alagaan at ingatan. Si Adan ay pinalaya sa harden at ang daan patungo sa puno ng buhay ay pinangalagaan ng mga kerubin at ng nagliliyab na espada. Si Adan ang bantay pinto ngunit hindi niya pinanatili ang kanyang pwesto. Ngayon, ang mga kerubin at nagniningas na espada ang nagbubukas at nagsasara ng pinto sa puno ng buhay. Si Jesus ang punong nagbibigay buhay. Siya rin ang daan sa buhay. Paano tayo papasok sa pinto at makakakain mula sa puno ng buhay? Ahayag Kapitulo 2, versikulo 7. Makinig ang may pandinig sa wika ng Espiritu sa iglesia. Una, dinggin ng salita mula sa Espiritu. At ang espiritong iyon ang nagsasalita ng salita ng Diyos mula sa Biblia. Sa sinumang magtagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kabanata 22, versikulo 14, mapapalad ang mga naguhugas ng kanilang mga damit upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Kaya ang paghuhugas ng ating mga damit ang mga damit ay kumakatawan sa ating mga kilos at gawa. Sa pahayag Kabanata 11, binabanggit dito ang tungkol sa pinunglino na siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Kaya ang paghuhugas ng ating mga damit ay pagsisisi. Kailangan magbago at magbago ang ating mga kilos. At sa ganung paraan, magkakaon tayo ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at papasok sa mga pintuan ng lungsod. Mga bagay na hindi matatagpuan sa templo ni Ezekiel. Mga bagay na hindi matatagpuan sa templo ni Ezekiel. Kailangan nating maintindihan yan. Ang templo ni Ezekiel ay isang imahe na ibinigay ng Diyos kay Ezekiel at sa mga Israelita upang ilarawan ang kanyang makalangit na templo at ang templong ito ay naglalarawan sa bagong Jerusalem. Ngayon, kung ang templo ni Solomon ay yaong ginawa sa lupa ayon sa huwarang ibinigay ng Diyos kina Moises at David, ang templo naman ni Ezekiel ay yao mula sa langit.
sa alinanahanan ng Diyos. Pareho, di ba? Dalawang magkaibang Diyos ba o iisang Diyos? Kaya alin ang mas gustong tirahan ng Diyos? Ang Diyos ay nanahan sa parehong templo. Inilalarawan nito ang dalawang magkaibang aspeto ng templo kung saan nananahan ang Diyos, ang makalangit at ang makalupang aspeto. Si Jesus ay mayroon ding dalawang magkaibang aspeto. Siya ang tunay na templo. Taglay niya ang banal na aspeto at ang tao. Siya ay 100% Diyos, 100% tao. At meron din tayong dalawang magkaibang aspeto, espiritu at laman, espiritu at katawan. Kaya ano ang mga kilalang pagkakaiba na matatagpuan sa templo ni Ezekiel? Kung ikukumpara sa templo ni Solomon, una, ang palanggana para sa paghuhugas, ang hugasan. Sa Exodo, tatalakayin natin ito sa pag-aaral ng tabernakulo, kaya lalaktawan ko na ang paliwanag kung para saan ito. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang layunin ng sangkatauhan ay ang makipagkita sa Diyos, tama ba? At ang Biblia, ang kasangkapan kung saan maaari natin siyang makilala at makilala. Makikipagkita tayo sa Kanya sa kabanal ng tipan, sa kabanal-banalang dako. Simula sa pintuan, tayo ay tinutubos para sa ating mga kasalanan sa altar ng handog at tinatanggap ang banal na espiritu sa palanggana at pingga. Ang katlong bahagi ng tabernakulo ay ang patio para sa kapatawaran, ang banal na lugar ay ang ministeryo ng banal na espiritu para sa pagkilala at espiritual na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang kabanal-banalang dako, ang ministeryo ng Ama kung saan natin nakakatagpo ang kaluwalhatian ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sinasabi sa atin sa Roma, Kabanata 8, na ang Espiritu ng Ama ang siyang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Kaya ang mga pari lamang ang maaaring maghugas ng kanilang mga kamay sa palanggana ng tubig. Ang mga pari lamang ang maaaring pumasok sa banal na lugar. Ang pumapasok sa lugar ng gawain ng banal na espiritu ay dapat tumanggap ng banal na espiritu sa palanggana ng tubig. Madalas ko nang nabanggit ang siping ito, kaya di na natin babasahin. Sa Juan, Kabanata 7, versikulo 37 hanggang siyam, sinabi ni Jesus, kung nauuhaw ka, lumapit sa akin, at ang tubig ay aagos. Hindi natin malalampasan ang kalabisan at ang paglago ng kasalanan nang walang tulong ng banal na espiritu. Alam mo, baka magsisi tayo. Kung wala ang tulong ng banal na espiritu, babalik tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, kailangan natin ng Espiritu Santo. Awit 51, versikulo 11. Alam ni David na nagsisisi na ang bilog makasalanan ay maaari lamang putulin o putulin ng banal na Espiritu. Kaya nga, hiniling niya sa Diyos na wag kunin sa kanya ang Espiritu Santo. Juan 3, 3 hanggang 5 sabi ni Jesus, kailangang ipanganak ka sa tubig at Espiritu. Kaya, pag-uusapan natin kung bakit wala ito roon. Pero nagbigay na ako ng hint sa'yo, di ba? Sa halip na ang palanggana ng tubig na luma at kailangan ng itapon o kailangang lagyan muli at palitan ng madalas, ang walang hanggang ilog ng buhay ang patuloy na umagos at dumadaloy kapalit nito. Mesa para sa pinapay, kandelero at pagsusunog ng insenso. Ang altar para sa insenso. Wala silang lahat doon sa banal na lugar. Mesa para sa pinapay. Sige, sa pingin ko lalaktawan ko na lang para sa oras. Meron ka ng mga tala mo. Tapos, wala raw ng kurtina. Okay, ang kurtina ay nangangahulugang belo, tama ba? Patungo sa pinakabanal na lugar. Okay, alam natin na nung namatay si Jesus, napunit ang tabing, tama ba? Kaya nga, at pagkatapos, pumasok ka para sila yuning salubungin ang kaban ng tipan at wala ito roon. Wala roon ang kaban ng tipan. Nasa kabanal-banalang lugar iyon. Maiisip mo ba na ang pinakamahalagang bagay sa templo ng lumang tipan ay wala roon lahat? Pumasok ka sa loob at parang nasaan na ang lahat? Pupunta ka sa langit tapos tatanungin mo, nasaan ang Diyos? Inabot ako ng napakatagal. Mahirap ang buhay para marating ang kaharian ng langit. Pumasok ako sa pinto. Nasaan ang Diyos?
Wala roon ng dalawang tapyas na bato, ang mana, ang tungkod ni Aaron. Kaya, konklusyon, hindi mo ba ito gustong-gusto? Nasa konklusyon na tayo. Ang mga nawawalang kagamitan sa templo ni Ezekiel ay pila yaong mga pangunahing mahalaga sa templo ni Solomon. Ngunit sa templo ni Ezekiel, nagpa siya ang Diyos na hindi sila gaanong mahalaga. Kaya, paalam. Bakit wala ang mga ito rito? Ang kawalan nito ay nagpapahiwatig na ang templong ito ay matutupad matapos ang pagbabayad sala ni Jesus. Sa lumang tipan, sa tabernakulo at sa templo ni Salomon, ang mga artikulong ito ay tumuturo kay Jesus, naglalarawan kay Jesus at sa kanyang gagawin. Alam na natin ito, di ba? Ang templo ni Ezekiel ay hindi huwarang dapat itayo ng tao. Isa itong imaheng ibinigay para bigyang pag-asa at pag-unawa ang bayan ng Diyos sa kaharian ng langit. At tatandaan mo, ang palanggana ng tubig, ang kandelero, ang tinapay, ang insenso, sumasagisag ito sa ginawa ni Jesus. Sa Juan 6, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay." Sa Juan 7:8 at 9, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng mundo." At ina rin ang Juan Kabanata 1. At pagkatapos sa Juan Kabanata 17, idinasal ni Jesus ang panalangin ng mga pari, ang insenso. At nang mamatay si Jesus sa krus, ang tabing ay napunit na bumukas. Sa madaling salita, tinupad ni Jesus ang lahat ng ito. Ito ay may bisa kahit para sa atin na naghihintay sa ikalawang pagparito ni Jesus na nangangahulugan ang templo ni Ezekiel. Ang tabernakulo ay ibinigay bilang isang paglalarawan kay Jesus na darating sa mundong ito upang magbayad sala para sa ating mga kasalanan. Ipinahihiwatig nito ang landas at proseso kung saan tayo dapat bumalik sa Diyos. Si Jesus ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Ang templo ni Ezekiel at ang bagong Jerusalem ay medyo magkaiba sa layunin. Kinakatawan nila ang kaharian ng Diyos para sa mga natubos na at natubos. Yung mga pinatawad na at nabigyan ng buhay sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo. Kailangan mo ba ang mga bagay na yan kung nasa iyo na si Jesus? Nasa iyo si Jesus. Siya ang kaban ng tipan. Kaya ang templong ito ay isang pangitain para sa mga banal ng huling panahon. Mga banal ng huling panahon na mayroon ng Jesus. Huwag mong hanapin ang mga bagay na iyan, pati na ang kaban ng tipan, kung mayroon ka ng Jesus. Kapag mayroon kang totoong pera, hindi ka iiyak dahil sa monopolyong pera, dolyar. Kaya naman, ang altar para sa handog na susunugin sa gitna, nagpapakita ang templong ito ay nakatayo sa krus at pagkabuhay ni Jesus. Hindi mo maaaring alisin ang krus. Ang krus ang sentro at iyon lang ang kailangan mo. At ito ay ibinibigay para sa mga taong mayroong Jesus. At sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay tumatanggap ng liwanag. Ito ay sa pamamagitan ni Jesus. Tayo ay pinapakain sa espiritual. At sa pamamagitan ni Jesus at ng krus, natin siya nakikilala. Ngunit dahil ito ay para sa mga tinubos na sa sinapupunan ng Ama, ang proseso ng pagpapabanal sa pamamagitan ng banal na espiritu, paglago sa pamamagitan ng kaalaman sa Diyos at sa kanyang salita, at pagsusumamo sa pamamagitan ng mga panalangin ay hindi na kailangan. Alam mo ba kung bakit? Sa batas ng lumang tipan, may ilang bagay na hindi mo maaaring gawin sa araw ng Sabat. Ano ang bawal gawin sa araw ng Sabat? Una, bawal magtrabaho. Pangalawa, bawal magpaningas ng apoy. Hindi ka maaaring magpaningas ng apoy. Alam mo ba ang ibig sabihin yan? Hindi ka maaaring magtrabaho.
Ano ang trabaho ayon kay Jesus? Mula sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 6, mga bersikulo 27 hanggang 29. Ito ay ang trabahong nagbibigay buhay. Huwag magpagal sa pagkain panandalian, kundi sa pagkain tumatadal sa buhay walang hanggan, bigay ng anak ng tao. Ang lahat ng mga ito ay tunay na ang pagkakaroon ng trabaho ay sadyang mahalaga at kailangan para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Layong makilala siya at manampalataya sa Kanya. Sabi ni Jesus, walang bisa ang Sabat, utos ng Diyos, huwag magtrabaho sa araw na ito. Anong ibig sabihin niyan? Araw ng Sabat, ayon sa 2 Pedro 2, versikulo 8, ang isang araw ay parang 1,000 taon, hindi ba? Ang mga araw ng paglikha, unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw. Hindi ko nais na makita bilang isang dispensasyonalista, subalit sa kabilang banda, alam mo, ito ay nagsisilbing representasyon ng 6 na araw ng paglikha, ang buong kasaysayan ng ating pagtubos. At sa muli, darating ang Sabat, hinihintay natin ang walang hanggang Sabat na iyon. Kaya, ang ikapitong araw, ang araw ng Sabat, ay kumakatawan sa panahon kung kailan tayo ay nasa kaharianan ng Diyos sa walang hanggang Sabat. At doon, kung nagtatrabaho ka pa rin para sa iyong kaligtasan, hindi iyon tama. Kailangan matapos ang trabaho pagdating ng panahong iyon. Kaya sa Sabat, utos ng Diyos na huwag magtrabaho. Kung gagawa ka, mamamatay ka. Ibig sabihin, ang iyong kaligtasan ay hindi pa tapos, ayon sa Pilipos Kapitulo 2. Kung ang iyong kaligtasan ay hindi pa nagagawa, ikaw ay nasa problema. Huwag mong patayin ang apoy na nagliliyab dahil sa mundong iyon, sa walang hanggang Sabat, siya ang liwanag. Hindi mo kailangan ng tao, pagsisikap at mga paraan ng tao sa pagpapaningas ng apoy.